Paano ba mag-update ng ating status sa SSS? Ano ba yung mga requirements kapag tayo ay nag-update mga guys? So, Mag-update din po. mag-update po sa content. Mag-update po ng status. Meron ako ng ID. Kailangan din mga guys na dala natin yung pinaka-original ng ating certificate. Halimbawa, marriage certificate, Meron copy ng marriage one. birth certificate. Birth certificate ni Cairo ba? Hi guys! Welcome sa Vinix Channel. Sa inyo gusto ko lang i-share sa inyo mga guys kung paano ba mag-update ng ating status sa SSS. So may mga requirements na dapat tayong ipasa mga guys. Ano po kapag tayo ay mag-update ng ating status sa SSS. Unang ipapasa natin dito mga guys ay yung ating E4 form. Ano po, bali ito yung hawak ko, sample. Then yung mga requirements kung ano yung ating i-update. Halimbawa sa beneficiary natin. So sa pagpunta ko po sa SSS, hinanapan po ako ng aking pinaka-valid ID. Base dun sa pinasa ko na photocopy, yung ID ko, din yung aking national ID. So dahil yun yung pinasa ko na photocopy dun sa SSS. So dito mga guys, bali ito yung pinaka-sample ng requirements na ipinasa ko. Ano po? Ito yung una, yung pinaka-E4 form. So dito may pipilapan ka dito sa form na to. Then yung copy, yung photocopy ng requirements, halimbawa birth certificate or marriage certificate. So ito yung dala ko mga guys na ipinasa ko kay SSS kasama yung original. Bali yung original mga guys ay i-confirm lang ni SSS dito sa pinaka-photocopy natin. Kapag tumugma to, pasok na to mga guys. Ano po? So dito mga guys, ipakita ko lang sa inyo saglit itong aking mga pinilipan dito sa E4 form. So itong member data change request, ano po, bali dito nakalagay mga guys yung mga kailangan yung pilapan o i-check. So dito muna sa taas, bali konti lang naman ito mga guys kasi konti lang din yung i-update ko dito sa SSS na to sa ating status ng SSS. Una lang dito na pipilapan natin yung ating SSS number, din yung common reference number na makikita natin dito sa pinaka-unit ID natin o CRN number, yung ating birthday, din yung tax identification number o yung ating TIN number. Then dito yung address natin mga guys. So dito sa address may mga nakalagay dito na unit number, building name, house lot. So wala naman akong ganitong pangalan dito sa address ko mga guys. Kung ano lang yung nasa ID ko, yan po yung nilagay ko. Halimbawa, Purukwan, halimbawa, Hapay na Mangga. So then, yun yung nilagay ko. Wala naman siyang pinaka-lot number at saka building number or building name. So yun ang nilagay ko. Dito naman sa barangay, yung pinaka-barangay natin, din yung city or municipality or at kasunod ay ang province, din yung zip code natin sa province, di ba? Pagkatapos niya itong ating sir number kung gusto nating ilagay. So, para i-compare natin doon sa unang record natin, pwede natin ilagay mga guys. Din yung ating email address, din yung dito, nilagay ko na rin itong naka-country natin. Din dito sa baba mga guys, nakalagay din dito yung ating change of membership type kung gusto natin i-change yung ating membership. Sa akin mga guys, NA, din correction of name, NA sa akin, din correction of date of birth, din yung change of civil status, bali NA po yan mga guys kasi hindi naman yung pinalitan ko. Din dito sa updating of contact information, chinik ko ito mga guys, bali updating, i-check natin ito mga guys, ano po yung sa updating of contact information. Then, itong kung ano yung dito na i-update natin, yung address, yung telephone number or email or yung mobile number, i-check natin yung mga guys kung yun ang ating gustong palitan. So dito mga guys, check ko dito yung address ko dahil kailangan i-update yung address kasi may hirap na tayo makapag-loan sa SSS kapag mayroon nakalagay dun sa ating record na kailangan tayo mag-update ng ating address sa SSS. So ito yung ginawa ko mga guys, nag-update ako ng address sa SSS. Then itong email address, chinik ko na rin ito at yung mobile number. So chinik ko rin yan mga guys. Yung updating of bank information, bali wala akong ginawa dito. So NA po yan. So ang kasunod ay yung updating of dependent or beneficiary. So meron akong nilagay dito mga guys kasi meron nga akong dinagdag sa beneficiary. So dito sa beneficiary nakalagay dito yung last name, first name, middle name, yung relation natin dun sa beneficiary, ano po, halimbawa asawa mo, anak mo, lalaki, babae, or daughter, or son, din yung pinaka birthday nila. So din dito sa pinaka dulo yung
new additional. So i-check din natin ito mga guys, ano po yung new additional. So pag ito ang gusto natin i-update, sama po ito sa i-check. So ito yung mga na ipipila pa natin ito sa pinaka harap. Bali, 4 na copy ito mga guys. Doon sa form na ibigay sa iyo ng SSS, bali 2 form po yun. Baliktaran po yun. So, 2 copy yung ibigay sa inyo mga guys. Kaya, bali, kung ganito ang pagka-photocopy niya, bali 4 siya mga guys. So, bali ang copy na ibigay sa inyo mga guys ng SSS ay 2 copy. Pero, 4 pages po yun mga guys. Baliktaran po kasi yung ginawa ni SSS. So dito sa likod, sa pangalawang page, ito lang yung pipilapan nyo po dito mga guys. Yung SSS number, yung pangalan nyo, printed name, then yung signature, then yung date. At saka dito sa baba mga guys, wala na kayong gagalawin dito. Maliban dito sa yung karugtong na beneficiary. Kasi kapag sobra ng 3 yung beneficiary nyo, meron pa siyang kasama dito sa likod na pwede nyo idagdag. Alam mo, 10 beneficiary nyo, pwede nyo idagdag dito. Pero sa akin kasi mga guys, 3 lang. So, NA yung itong dito sa pinakalikod na. So, yung pang 3 page, wala na po ito. Disregard niya po yan. So, wala nang tayo pilapan dyan sa pangatlo, pang-4. So, dito lang sa una, sa pangalawa po. Ano po. So, bali, ang ipapasa natin doon mga guys ay yung ating pinaka-photocopy lang. Isang photocopy lang po mga guys ang ating ipapasa na requirements. Kasi doon sa binigay sa atin na form na E4, 2 copy siya. Yung isa ibigay sa iyo yung pinaka-certified copy mo, din yung isa naman ay para dun sa SSS, kaya 2 copy siya. Pero yung photocopy ng requirements ay isa lang kasi nga isa lang kasi ang kukunin nila na copy. Yun lang po mga guys yung ating pinaka-requirements. So kailangan din mga guys na dala natin yung pinaka-original na ating certificate. Halimbawa, marriage certificate, birth certificate, kailangan dala natin yung pinaka-original mga guys kasi ito-compare ni SSS yung base dun sa photocopy at dun sa original na hawak mo. So, kailangan dala natin. At yung ID mga guys, pinaka-una na hinahanap sa atin ay yung pinaka-ID mo. Ang sa akin mga guys, ang binigay ko na ID ay UMID at saka yung national ID. Hanapan ka ng pinaka-original ID mo. Ano po, base dun sa binigay mo na photocopy. So, ganun, mabilis na po mag-update ng ating SSS. So, bali sa experience ko mga guys, pumunta po ako dun sa branch yung bandang 7 na mahabang pila, nasa huli na nga po ako dun sa pila. Pero base dun sa update mo, kasi lahat naman kasi na pumupunta dun, iba-iba yung pinaka designation nila kung saan sila naka-line up. Halimbawa, mag-update, magbabayad, so iba-ibang number po yun. Sa akin kasi sa pag-update, pang number 12 ako sa nag-update ng record sa SSS. So, iba naman yung pila ng magbabayad, iba naman yung pila ng magpapasa tungkol sa yung A1. Bukod pa po yun, yung sa Burial, bali, iba yung number nila sa pagpila dun sa lower po. Bali sa akin, kahit na nasa huli ako, kasi kunti lang siguro yung update ng ICC status, so nasa pang 12 lang ako mga guys. Kahit na 7 ako pumunta dun sa pinaka-branch, kahit pa paano, hindi siya ganun ka tagal o hindi ganun ka layo yung number ko dun sa pagpila. So yan lang po mga guys ang gusto ko i-share sa inyo. Sana ay may nakuha kayong information at maraming salamat po sa inyong panonood.